Okay mga kamatis, mga kaibigan, kung kanina Rudy Baldwin naman, ngayon naman ay isang mangkukulam ang ating ide-debunk. Actually, hindi naman to kulam. Wala naman kasi talagang kulam. Kulam doesn't exist, okay? Kung para doon sa mga mangkukulam dyan na ma-offend, please, be offended. I don't care. I don't give an F sa inyo. Okay, so basahin na natin to. Tinakot ako ng kapitbahay ko na idemanda dahil pinakulam ko daw ang kanyang asawa. Kaya namatay. Okay? Paano mo nagawa yan? Bumili kasi ako ng langis ng parusa sa Sikihor. Okay. At nalaman ito ng kapatid niya. Okay? Ano yung parusa ano yung langis ng parusa? Oil of punishment. Ayaw po kasi nilang magbayad ng utang po. Okay? Umabot na ng 5 taon yung utang nila. Una, kesa bumili ka ng langis ng parusa sa Sikihor, maybe you should go to the proper forum. Pwede ka naman magdemanda. Actually, may ano dun may I think may sa small claims or kung malaki yung, kasi dito 300k daw yung inutang I think meron kang dyan, legal steps dyan. Hindi pangungulam, okay? Wala daw pera pero panay pa-renovate ng bahay at laging nagsha-shopping sa mall, okay? Kasi yun nga, ikasuhan mo na. Kasi daw, pwede naman nila i-deny, wala daw kami pirmahan. Well, tandaan natin ng isang kontrata is meeting of the minds. Hindi nyo kailangan ng isang contract para magkaroon ng isang agreement, okay? Yung kontrata kasi, mas mahirap kasi lang i-enforce ang isang kontrata kung kung verbal lang. Pero if you can somehow prove na meron talagang pangungutang na nangyari, probably yan yung best step mo dyan. Pero of course, lagi kong sinasabi, always consult a lawyer or go to a legal expert para sa mga ganitong bagay. Pero yung alam ko naman, basic lang yan sa ganito. Para lang meron kayong options, 'di ba? Hindi naman hindi naman nakakahiyang maging marunong ka sa mga bagay-bagay. Kaya nung pumunta ako sa Sikihor, bumili ako ng langis. Pinahiran ko ang larawan ng asawa niya at nilibing sa lupa. Oh! Ganun lang pala, no? Pero matagal na yon, 2 months na. Pwede po kaya akong makulong? Ang sagot, hindi. Bakit? Sabi sa batas, merong nolum crimen sine lege, or there is no crime when there is no punishment enforcing it. Parang ganun yata. Tama ba yung mga law students dyan? There is no crime if there is no law punishing it. So, wala naman sigurong batas na sa pangungulam. Kaya nga sabi ko sa inyo, gawin nyo sa akin to, yung pangungulam na to, it will not work. Pwede po kaya akong makulong? Hindi nga. Pwede naman ako mag-deny na dito totoo na bumili ako, 'di ba? Well, kahit nasabihin mong kinulam ko yung tatay mo, wala naman kasing crime na sabihin yan. O kinulam ko yung tatay mo, wala rin. Ako yung nangulam. O see, hindi naman ako makukulong doon. Please, I need advice. Salamat. Matulog ka na lang. At mabuhay ka ng mapayapa. At kung ako sa'yo, kung ayaw nila magbayad, is either kumuha ka ng legal assistance or pabayaan mo na lang, move on ka na lang sa kanila. So, marami kasing dahilan kung bakit na-GG ang tao or namamatay ang isang tao. I don't think yung pangungulam mo was the cause of that. There is no actual evidence that shows that you have done something na ikamamatay ng isang tao. Okay? Kasi nga, yung mga ganito kasi, ito yung, una muna, ano muna yung concept or psychological concept na tumatakbo sa ating mga utak kapag ganito ang nangyayari. It's called, mga kamatis, mga kaibigan, apophenia. Teka, papakita ko sa inyo. Ayan, apophenia is a tendency to see connection or patterns and related things even though they don't exist. It's a type of cognitive bias that can be relatively common and harmless in everyday life. Okay? Well, dito sa instance na to, itong apophenia na to, was used in such a way na well, siguro naisip na siya kasi inisip niya na meron siyang kinalaman doon sa pagkamatay ng tatay nila, pero totoo lang wala. Kasi nga ito lang yung mga unrelated na bagay, hindi naman natin alam kung may kulam talaga. Well, to be very specific, there's no such thing as kulang.
kulam. Kasi if there is such a thing as kulam, sana hindi na tayo nagkakaroon ng, sana itong Pilipinas na to, ang may pinakamalakas na military army. Kasi kinulam na lang natin yung mga Chinese na sumasakop sa West Philippine Sea. Kung totoong meron tayong kulam. Diba? So wala. Ibig sabihin, it cannot be verified. So how do you verify something, mga kamatis, mga kaibigan? The scientific method says that you have to do this ilan ba yun? 5 or 7 steps, depende kung elementary ka, 5 steps lang para mas madaling tandaan. Pero ang importante doon yung last 2. Is it observable? Is there kung nakakuha ka ng conclusion, kailangan marireverify yon ng something na kukuha uli, gagawa uli ng ganong klaseng experiment. Ibig sabihin, kung kinulam ko yung tatay niya, pwede ibig sabihin, pag may nangkulam ulit, dapat gagana yan every single time. Pero hindi, di ba? Bakit hindi? I don't know kung bakit hindi gumagana. I don't know, meaning to say there is no such thing. Okay? Hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, sana ang daming nagbaon sa lupa dahil inutangan tapos na GG. Hindi, di ba? It's all fake. It's all in the mind. So bakit tayo naniniwala sa mga ganyan? One explanation is that it's because of tradition, 'di ba? Tradition na kasi dito sa Pilipinas na maniwala sa mga pamahiin ng ganyan. O yung nanay ko naniwala diyan, yung tatay ko naniwala diyan. So baka totoo na rin. Kung naaalala niyo yung magandang example nito in real life, yung talagang naranasan natin is yung golden era. 'Di ba? Yung golden era ni Marcos Sr. Kasi pag tinignan mo yung data noon, hindi naman ganon yung nangyayari sa Pilipinas. Pero meron kasing nostalgic memory yung mga parents natin noon or yung mga lolo natin of how simple life was back in the day. So yun yung naging ibabaw sa kanila as quote-unquote golden era, kahit hindi naman talaga. It's the same as this, mga kamatis, mga kaibigan. It was handed down from generation to generation. Naniwala kasi yung tatay ko Naniwala kasi yung nanay ko. It must be true. Pero it's an exercise in critical thinking and actually understanding the scientific, number one, the scientific process. And pangalawa, yung scientific framework natin in understanding how we think, okay? There is no such thing as kulam. Huwag kang mag-alala, tol. Ang meron dyan is may utang sa yung tao na yon. Ngayon, meron na silang dahilan talaga na hindi ka bayaran. Kasi, inano mo kinulam mo yung tatay nila na yan tuloy, na GG, di ba? So, pero malamang sa malamang, yung pamilya nito is in the grieving process. Nasa Kubler-Ross grieving process sila Siguro nasa 'di ba ano ba yung una noon, yung anger, denial, bargaining, depression, acceptance. Siguro nandun pa lang sila sa bargaining. Hinahanap nila kung bakit na matay yung tatay nila. So, ikaw ang sisisihin. Yun lang. Ngayon, meron na silang dahilan kung bakit hindi ka babayaran na ng 300K. Pero, I would implore you that if you're listening to me right now, please go to the proper channel. You can go to the barangay and say kung ano yun na hindi ka nababayaran and bring your evidence. Okay? End of the day, yung mga korte natin ng ultimate truth teller dito. Yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Gege, mga lods.